Hello, hello, hello. Ngayon magtetest ulit tayo ng bagong battery. Ito yung pangalan niya. Kayo na magbasa. Mura kasi siya, kaya siya matunog ngayon. At i-check natin kung okay ba ang performance kahit mura ang presyo. So, okay naman yung packaging. Ito, tingnan natin. Okay. 4 pa yung nakasama, hindi lang 2. So, may extra. May user manual. Mukhang okay yung battery kasi pulido siya. User manual, maayos yung pagkakagawa. Case, okay din. Kaya sikat siya ngayon kasi mura na yung presyo niya pero meron na siyang Smart BMS. So bago natin buksan, i-charge na natin and then i-capacity test na natin agad. Kailangan ko na bumili ng bagong charger, yung mas mabilis. So balik tayo kapag puno na yung battery natin. Okay, so iniwan na natin siyang nag-charge ng overnight at ito ang nangyari. Tingnan nyo. Yan, ayaw na mag-charge. So ayaw na niya mag-charge kahit na yung voltage yung battery natin ay nasa 12.9 pa lang. At least sana umabot tayo ng 13.4. Alam mong hindi na siya talaga nagcha-charge kapag ginamitan natin ng power supply. Ayan, nakaset sa 14.37. Ayan, tapos pag tinurn mo yan, dapat may watts na makikita dito or current na pumapasok. Kaso wala. Ang ibig sabihin nun, na-activate na yung overcharge protection ng BMS. Hindi pa siya fully charged, pero most likely unbalanced na cells. Kaya tinitigil niya na mag-charge para hindi mapuno yung isang cell. Since Smart BMS daw yung gamit nito, so pwede tayo mag-connect sa Bluetooth. At makikita natin yung status ng cells, kung bakit tumitigil na siya mag-charge. Merong QR code sa manual, pwede nyo i-scan yan para ma-download yung app nila. Pero I think JBD yung BMS na gamit nito. Usually yun naman yung gamit ng mga ganito. So try nating gamitin yung JBD na ginagamit natin. Merong bagong ID na lumitaw dito. Ayun, ito. Try natin sa isang app. So, scan natin to. Yan, na-download na. Install natin. Blinak. Install anyway. Built daw for older version ng Android, kaya hindi na. Ayun, na-install na. So, i-install anyway nyo lang siya para ma-install. Chinese. Tingnan natin kung ano yung nakasulat. Privacy policy lang yung nasa umpisa. So, install anyway. Ay, accept. Ayan. And then, search. Ayun, lumitaw na. Connect. Ang nakalagay na dito, 100% na yung state of charge. 13.3 yung voltage dito. Pero bakit ang nadidetect natin ay 12.9? Parang na-experience na natin yan before. Kapag magdi-discharge na tayo talaga, tataas yan. Ayun no, naka-disable na yung charge MOSFET kasi i-check natin yung paano makita dito yung hindi makita yung voltages ng every cell. Well, i-clear natin yung stat. Ayun. Pwede natin ulit i-charge. Check natin yung voltage. Ayun, 13.2 na. So, ganun na nangyayari kapag na-activate yung protection. Usually, babagsak din yung voltage na madidetect nyo dito. Pero kapag cleaner nyo, ay tataas na. So, 13.3, yun nga yung sabi natin kanina. 13.4, pwede na. Check natin kung pwede na natin siya i-charge ulit. Ayun, nag-charge na siya ulit. 72 watts. Yun lang, paano kaya makikita yung individual voltage ng cells? Back over current. Walang nakalagay na per cell. Ayan. Nalaman natin hindi gumagana yung JBD BMS dito. So, possible na custom yung BMS nila. Meron silang sariling app. Ang kulang lang talaga na nakita ko dito sa app nila. Maayos yung app malinis yung pagkakagawa. Pero kulang ng reporting ng individual voltages ng cells. Pero mukhang okay naman yung cells natin. Mabot na tayo ng 13.7. Pag nakaabot to ng 14, okay na. Hindi naman kasi dapat natin sinasagad talaga ng 14.6. Sinasagad lang natin dahil tinetest natin.
Pero, ayun, tumigil na. So, ang naabot lang natin 13.8. Ayun. Hindi natin makita kung bakit siya tumigil. Pero most likely, hindi balance yung cells, kaya tumigil na siya. Bubuksan naman natin yan, so mako-confirm din natin. At dahil alam natin puno na, pwede na nating i-discharge. So, i-discharge natin siya ng 20 amps hanggang 10 volts. Yan, nag-discharge na. Okay, so second round, kasi nakorap yung video natin. Nabuksan na natin to, kaya ayan. Hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano ko binuksan, pero pinukpok lang natin yan. Natapos na rin yung capacity testing natin. Nakorap kasi yung record, biglang nagluko yung camera, sabi hindi na daw na-save yung video. At yun, so uulitin ko yung sinabi ko kanina, natapos na yung capacity testing natin. Nag-set ako ng timer. Tapos, yung timer natin, hindi pa nag-alarm pero natapos na to. In-estimate ko kasi sa timer kung kailan siya matatapos based sa capacity niya. So, ibig sabihin, kung hindi pa nag-alarm yung timer natin, mababa yung capacity na nakuha natin kasi namatay agad siya. So, eto yung capacity na nakuha natin. Tignan nyo, 75 amp hour lang. Ayan. Nag-start tayo ng voltage natin, 13.25. Minimum na voltage natin bago siya tumigil, 11.6. So, 11.6 pa lang, tumigil na siya. Yung voltage ng battery natin ngayon, 12.05 na. Pero kanina kasi yan, before pa natin buksan to, hindi pa naman natin siya sinacharge, pero dinisconnect na kasi natin yung BMS. Yung voltage siya na didetect natin dito, 4 volts na lang. Pero nung chinek natin dito sa app, tingnan natin, magko-connect. Ayan. Tumaas na, 18% na. Kanina, 0% yan. Tapos, 12 volts yung lumilitaw dito, pero 4 volts lang dito. So, natulog yung BMS nun. Tapos, nag-proceed na tayo na binuksan tong battery. Nahirapan nga tayo kasi silicone na naman yung ginamit nila. Hindi na basta-basta katulad na dati na pag pinupok natin, humihiwalay na. Ito, ayan, sinira ko na kasi ang hirap buksan. At ito yung laman niya. Yung BMS niya ay mukhang custom made para sa kanila kasi kamukha siya ng JBD pero hindi nakaka-connect dito yung JBD na app. At ang label 100 amp na BMS. So tanggalin na natin to para mailabas natin yung cell. Tinanggal ko na to kanina kaya nag-reset na yung percentage dun sa app. Kanina 0% talaga yung nakalagay dun. Ayan yung battery natin. Pakita ko sa inyo yung voltage kaya siya tumigil na kanina. Isang cell 2.9, 3.1, naiwan. 3.1 at 2.6. Kanina, etong cell na to, 2.6 din to. So, tumaas na siya. Magkapareho sila netong dalawang nasa gilid. So, sila yung unang na-discharge, kaya tumigil na mag-discharge. So, nakita nyo naman, 2.6 to, 3.1 tong dalawa. So, unbalanced talaga yung cells. At, kung titignan nyo yung mga cells natin, eto, sa gilid. Ewan ko, makita nyo sa camera. Pero may konting pagka-bloat. Makikita nyo dito, nag-curve to. So, hindi siya talaga flat. Nagbo-bloat na siya. Makikita nyo dito, may space na. Tapos, wala siyang metal frame. Yung battery, katulad ng Gentai. So, kung sa build quality pa lang, Gentai pa rin tayo. Usually naman, hindi naman talaga ganun ka-importante. Like, kailangan mo talaga lagyan ng metal frame. Kung nanonood kayo ng ibang gumagawa ng battery, yung taga-Australia, yung battery niya, hindi niya kinocompress, pero okay lang. Kasi kung maganda yung cell mo, hindi naman basta-basta lolobo yan. Kapag lumobo na to, na bago pa lang, may problema talaga yung cell. Ang hindi rin maganda kapag walang metal frame yung battery mo, tapos nag-bloat, tapos solid yung bus bar na gamit mo, nagkakaroon ng stress dito sa terminals kasi pinipigilan niya mag-expand yung dalawang cells na magkatabi. Ipupush talaga niyan. Kung nagbo-bloat yan, ipupush niya yan na maghiwalay. So, magkakaroon ng stress dito, pwede masira yung cells nyo. So, yun ang problema pag ganyan. Tapos, chinek na rin natin yung QR code. In-scan na natin yan gamit yung app. Hindi siya na-scan. Papakita ko sa inyo yung picture ng QR code yan. Kung kaya yung i-decode nyo para malaman natin kung ano yung date of manufacture ng cells natin. Dito kasi trinay ko ding i-input manually yung numbers dito
pero hindi talaga siya tatama kasi kulang. Hindi accepted yung format ng mga numbers dito, kulang. Tapos nakita natin nakalagay dito 384 watt hours. Kung 384 watt hours yan, makukuha mo yung capacity, i-divide mo sa voltage ng cell. 120 amp hour dapat yan. Pero nung tinest natin, 75 amp hour lang yung nakuha natin, binibenta nilang 100 amp hour, so merong fishy na nangyayari kung bakit 120 amp hour yung cell pero mababa yung nakuha. So mga rejected na cells kaya to. Tapos sa app pa, magtataka kayo kung bakit gumawa na sila ng sarili nilang BMS, may sarili silang app, maganda yung app nila, pero bakit hindi nila pinapakita yung voltage ng individual cells? Ayaw ba nilang makita mo na unbalance yung mga cells? Kaya ganun, tinatago nila yung voltage kasi nasa BMS na yun eh. Nandyan na yung data, bakit hindi pa pinakita sa app? At yun nga, bloated yung cells, possible, rejected to mga to, or matagal na yung mga cells na to. Kaya kahit na 120 amp hour siya based dito sa QR code, mababa lang yung nakuha natin. Ayun, so dito tayo tumigil kanina nung naglukod na yung camera. Ang gagawin na dapat natin ay i-charge na natin. Tignan natin kapag charge natin kung sino talaga ang unang mapupuno. I-discharge din natin para maulit natin yung capacity talaga, para sure tayo. Yan, so babalik tayo bukas kapag puno na to. Yan, fully charged na. Check natin yung voltages ng cells. 3.3. Yun yung dalawang nasa side. 3.3, 3.38. Ito pwede na to. 3.32. Kaya konti yung nakuha natin kasi hindi nga balance. Nalagyan natin ng load. I-check ulit natin kung ilang watt hours yung makukuha natin. Titignan din natin kung paano mag-perform itong mga cells. Kung iinit ba itong BMS. Tapos, after na ito, i-balance natin. Tignan natin kung ano yung totoong makukuha natin. Mag-spark pa kaya? Di na. Yan, 1000 watts. Balik tayo mamaya. Then check natin yung temperature ng mga cells. 20 minutes pa lang. Namatay na agad. Ano natin? Mainit-init pa eh. Mainit yung BMS niya. Yan, BMS natin nasa 70 yung BMS. Yung cells, hindi naman uminit. Yung mga wire, nasa 60. Yung BMS ang mainit talaga. Pwedeng namatay dahil sa over temperature. Ilan pa lang, ilang watt hours pa lang yung nakuha natin. 423. Compute nga natin. 423. Nasa 33 amp hour pa lang yung na kukuha natin. Feeling ko nag-over temperature to kanina eh. Anyway, i-continue natin. Bantayan na natin para makita natin kapag mamatay. Yan o, nakikita natin 105 amps, 107 amps. $90 na. 90 degrees Celsius na. Ayun, nagulat pa ako. So, may over temperature protection yung BMS. Namatay siya nung 90 degrees. Okay naman kasi more than 1,000 watts na yung dini-discharge natin. More than 100 amps na. Medyo warm lang yung mga cells. Yung BMS lang talaga ang umiinit. At okay din dahil nga may protection. Papalamigin ko lang ng konti, then i-discharge ulit natin para lang makuha natin yung maximum na watt hours kapag nag-discharge tayo ng 1,000 watts. Nasa 600 na tayo eh. Ang expected natin 900 something. So 6, 7, 8, 9. 300 na lang. Pag malamig to siguro kayang-kaya na natin ma-discharge. Balik tayo maya-maya. Yan, malamig na. Tuloy na natin. So, ganun talaga yung nakuha natin. Nung nag-capacity test tayo ng una, nasa 960 watt hours yung nakuha natin. Dito sa ginawa natin na load na to, 956 watt hour yung nakuha natin. So, magkalapit lang sila. Ganun lang talaga yung capacity niya. I-charge lang natin and then i-try nating i-balance. Tignan natin kung ano mangyayari. Before pala natin i-charge, check lang natin yung voltages ng cells. 2.7, 3.1, 3.1, 2.9. So, etong cell talaga na isa, yung pinakamababa. Gamitin na rin natin tong pang-charge. Yung inverter natin. Yan, nag-charge. Balikan natin to mamaya. So, hindi balance yung cells natin.
after nating i-charge. Kaya ito, kinabitan natin ng power supply. I-charge natin individually yung mga cells para mabalance. Kabitan ko na lang ng active balancer para mas mabilis. Ayan, nakabitan na natin ng active balancer. Try natin. Ayan, gumagana na. Tanggalin muna natin. Kasi kakabit na natin yung BMS. Ayan, may active balancer na. Bukas ay balance na to. Iwan natin nagcha-charge para magbabalance siya. Eto, after 6 hours lang, tingnan nyo yung voltage ng cells natin. 3.5, 3.5, 3.6 at 3.5, 0.57, 0.58 at 0.6 in 6 hours lang. Tapos mabagal lang yung charging natin. Ayan, balance na sila. Itetest ulit natin yung load natin. Malalaman na natin kung mababa lang ba yung capacity dahil unbalance yung cells o kahit binalance na natin, mababa talaga yung capacity. Bababaan din natin yung wattage na kinukuha natin para bumaba yung temperature ng BMS natin kasi tumitigil-tigil siya nung 100 plus amps yung kinukuha natin sa battery. Ngayon, 800 watts lang yung kukunin natin, hindi 1000 plus. Ayan, 800 watts na lang. Sige, balik tayo mamaya. So, after 10 minutes, ito yung load natin. 75 amps. Tapos, yung temperature natin. 52 degrees yung mismong BMS sa cells, 35 degrees. Recommended talaga nasa 80% lang yung kukunin nyo. So, nasa 70 to 80. Yun, para hindi mag-overheat. Kasi kapag umabot ka na ng 100, iinit na yung BMS. Mag-shutdown. After 30 minutes... 44% na lang. Check natin yung... Ayan, 69. So, halos tumaas ng mga 10 degrees. Balik pa ulit tayo mamaya. Ayan, namatay na. Check natin kung low-bat na ba or nag-overheat lang. 11.3. Check natin sa app. 0% na talaga. Ayan. 52 degrees lang yung temperature. Tumaas na rin yung nakuha nating capacity. Umabot na tayo na 1095 watt hours or 85 amp hours. So, tumaas siya pero bagsak pa rin sa 100 amp hour dapat na capacity niya. I-check natin dito kung ilan yung nakuha natin. Ayan. Mas mababa nga dito sa wattmeter kaysa dun sa dito. Sa pang-monitor natin. Kasi dito, kinukuha niya pati yung power losses sa inverter. Dito, yung kung ano lang yung lumalabas papunta sa load natin. Ito, 920 watt hours lang. Ayan, china-charge na natin. After natin i-charge, gawin pa ulit natin ng last na capacity testing para lang sure. Ayan, fully charged na ulit. Make sure lang natin na balance yung cells natin. 3.46, 47, 47, 47. Acceptable na. So, nakita nyo naman, pantay-pantay na yung voltages ng cells natin. So, i-discharge ko lang ulit to ng 20 amps. Pero usually, magsisettle yun sa 12.6 amps hanggang 10 volts. Same nung pinakauna. So, nag-rest na yung battery natin ng 13.8. Close na sa 14 volts yan. Considered as full na. Kapag 3.4, pataas naman na yung voltage ng mga cells. Full na yun. Hindi nyo naman kailangang isagad talaga pag ginagamit nyo. Pero tayo sinasagad natin kung minsan kasi nagka-capacity test nga tayo. Pero kapag gagamitin nyo lang yung battery nyo, 13.8, 13.4, okay na yun. Ayan, nag-discharge na. Ayan, tapos na yung capacity testing at ang capacity na nakuha natin ay same lang din nung kanina. Eto, tingnan nyo, 85.5 ampere hour din yung nakuha natin. So, twice na natin ginawa, magkaibang pang test. Pareho yung nakuha natin, 85 ampere hour. Yun ay nung nilagyan natin ng active balancer. Nung wala pang active balancer, 75 ampere hour lang yung nakuha natin. So, hindi ganun kaganda. Now, i-check natin yung cells. 2.6. So, talagang discharge na. 2.8, 2.7,
2.6. Nauna lang ng konti yung dalawa. Yung sa app, sabi ko ay walang reporting ng individual cells. Well, may mga nag-report na meron daw sa kanila. Yung ginamit nating app ay di-download natin gamit yung QR code. Pero nasa Play Store daw pala. Akala ko wala eh. Usually, yung mga Chinese di nila nilalagay dito eh. Pero kung nandito, ayan, i-uninstall natin yung dati para hindi magkaroon ng conflict. So, i-try natin to. Tignan natin kung mukhang mas maganda na yung app na nasa Play Store. Pero ayun, itatap mo pala. So baka meron din naman pala doon. Hindi ko lang tinap kasi hindi siya mukhang natatap. Pero ngayon, ayan, nakikita na natin yung mga cells. Tapos sa parameters, eto, pwede nang i-edit dito. Dun sa lumang app, may password pa. Eto, wala na. Pulido yung app nila eh. So ayun na ang result ng ating pag-test sa battery na to. Humsi ENK. Ayun, medyo bloated yung cells, hindi totoong 100 ampere hour. Ewan ko kung isolated case lang ba to na bloated yung nakuha natin at mababa yung capacity, 85 amp hour lang. Pero kung ganito kasi na super mura, magtataka ka, bakit siya mura? Baka yun na ang rason kung bakit siya mura. So, kung ako ang tatanungin kung marirecommend ba natin to, siguro kung meron ka namang budget, mag-Gentay ka na lang or ibang brand na mas maayos yung cells. Kasi kung ako nakuha kong ganito, medyo magdududa ka na kung baka ganito rin yung makukuha mo. Okay sana kung maganda yung capacity testing natin kahit wala siyang metal frame. Pwede nating i-recommend, pero kung wala na nga metal frame tapos nagbo-bloat pa, tapos hindi pa sakto yung capacity, mahirap i-recommend kung ganun. So, ayun po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!